Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. Pag-usapan po natin ngayon ang second celebration ng anniversary ni Dara sa Kalingap. Ang masaya, ang nakaiiyak, at very controversial na celebration ng second anniversary ni Dara. This time po, ang nag-sponsor naman ay ang Dara Legit Supporters. Yung nauna po, through Kuya Robin, Dara Globee Supporters and Dara Bells International. So, nasabi po nating masaya kasi, syempre, di ba, andyan ang mga Kalingap boys at ang mga Kalingap angels at daman-daman natin ang pagmamahal at suporta ng mga Dara Legit supporters. Ang daming pagkain, bumabaha ng pagkain. Sabi nga ni Kalingap Ian, kahit na mabigyan pa yung mga kapitbahay ay pwedeng-pwede sa dami ng mga pagkain na naipadala ng Dara Legit supporters, 'di ba? So, ang saya, especially nung bahagi na nagbibigay sila ng wishes, pinapagaang nila yung loob ni Dara. Nakakatuwa, di ba? And nasabi ko na nakakaiyak kasi ultimo si Dara hindi niya napigilan ang pagluha nung nakita niya yung mga kaibigan niya. Kasi kailan ba yung huling pagkikita nila? Actually, bago nagkaroon ng vlog na yan, may mga nababalitaan na nga ako na magkakaroon nga raw ng muling vlog si Dara. And may mga special guest nga raw. Ako nga nahihinuha ko na siguro yung special guest na yan na tinutukoy ay itong mga friends niya sa Kalingap Angels. At hindi na nga ako nagkabula. Kaya lang, nakakalungkot naman na wala si Beyonce at si Rose Ann. Kasi bukod kay Melka, kay Joy at saka kay Carla, itong dalawa na to ay naging malapit din kay Dara, no? Actually, lahat naman ng Kalingap Angels, okay naman sila lahat, di ba? Tignan nyo si Julie Ann, nandyan, kahit batch to siya. Kaya lang sa batch 1 talaga, yung pinaka parang naging close ni Dara. Yan, si Melka, si Joy, lalo na, di ba? Si Carla, si Rose Ann, at saka si Vince. Mas maganda sana kung kasama pa rin itong dalawa to. Si Eden, although close din kay Dara, pero sa tingin ko itong lima na to talaga ang talagang closest kay Dara. So, gaganda ng mga messages nila, no? Especially itong si Joy at si Carla. Lalo binabanggit nila yung vlog kung saan parang nagsasabi na si Dara na gusto niya nang umalis sa Kalingap Angels kasi nga hindi na nga siya nakakapunta. So, ang ganda naman sinabi na hindi yung batayan at maiintindihan nila kung ano man yung sitwasyon ni Dara, di ba? So, talagang assurance lahat sila doon na kung ano man ang pinagdadaanan ni Dara, kung ano man ang problema ni Dara, nandyan siya. So, yung mga payo nila, no, especially nung kay Kalingap Ian, ay napakaganda, nakaka-touch, and assurance talaga yon na nandun sila at hindi nila pababayaan si Dara. And especially dun sa mga bashers na talagang iniinda naman talaga ni Dara. And I think naman, observe naman yun ni Dara kasi pinagmamasdan ko, inobserbahan ko si Dara nung nagsasalita sila. Talagang nakikinig siyang mabuti, no? And of course, ako, alam ba ninyo, sa totoo lang, parang mas gusto ko pa yung itsura ni Dara ngayon kumpara nung payat siya. Especially pagka, di ba nag-throwback dyan, may bahagi nagto-throwback. Parang sa tingin ko mas nag-bloom si Dara nung nagkaroon siya ng laman, di ba? And siguro konting-konti na lang Dara na bawas ng weight. Kasi sa ngayon okay na, hindi naman nambobola si Ian at saka si Kuya David. Nung sinabi niyang Dara is beautiful, talagang maganda naman talaga si Dara kahit na naging chubby siya, di ba? Chubby is the new sexy. No, huwag mong kakalimutan yan, Dara. Yung mga bashers, saya mo sila. Basta ikaw, stay pretty, stay beautiful, inside, outside. At nakodaig mo sila. Kasi sobrang dami nang nagmamahal sa'yo. So, lagi-lagi, and lagi-lagi mong tatandaan yan. And happy anniversary uli, Dara. Stay ka sa Kalingap.
tulad ng sinabi nila, hanggang sa makatapos ka ng pag-aaral, no? Hindi natin masabi yan na pag hanggang magkatrabaho ka na kasi 'di ba? Siyempre, hindi ka natutulungan pag may trabaho ka na, ikaw natutulong sana, no? Hoping. And sabi natin na controversial, very controversial tong celebration na to kasi merong may pa money bouquet ang DLS, 'di ba? Kaya lang ba't hindi naibigay? After nilang mapanood yung video, nahanap nila, syempre sila nag-sponsor niyan. And sa ngayon po, nag-iimbestiga na ang mga kampo ng DLS at saka kahit si D, kasi si D nga yung parang ginawa nilang coordinator dyan. Before pa nagkaroon ng accident si D, nagkaroon na ng usapan dyan. So after, nung nagkaroon ng accident, nung na-accident si D, yun ang medyo parang lumabo kung ano na nangyari. But si D ay nag-iimbestiga na, syempre, at saka yung mga DLS nag-iimbestiga na rin yan. So, hayaan na lang muna natin yung mga investigasyon nila. Huwag na muna tayong sumausaw dyan kasi wala man tayo doon, hindi man natin alam yung mga pangyayari. Hindi na rin muna siguro tama yung magbigay tayo ng mga kung sino-sino mga pinagbibintangan natin. Total naman nga, tulad ng sinabi ko, under investigation na. So, intayin na lang natin. Basta tayo, ang concern natin dito at sa lahat ng mga nagmamahal kay Dara is maibalik yung 20K at maibigay yun para kay Dara. Kasi pinaghirapang ipunin yun ng mga members ng Dara Legit supporters. And sabi nga nila, wala naman talaga silang mga legit sponsors, no, ng mga bigatin. Tulad ng mga ibang angels, sila lang yun, mga supporters lang ni Dara, nag-aambaga, nag-iipon, para kung mayroong mga special occasion si Dara o may mga pangangailangan si Dara, meron silang naibibigay kay Dara. So, sana nga, hoping talaga tayo na makita, no? Yun ang pinaka-main goal nila makita, mahanap ang 20K para maibigay kay Dara. So, yun lang, no, mga ka-Dara Bells, lahat ng mga supporters ni Dara, Dara Globis, Dara Bells International, and Dara Legit supporters. Maraming salamat sa inyo. Sana okay magsasawa. Tsaka sabi ko nga noon pa, talagang kahanga-hanga itong mga supporters ni Dara. Walang hinihinging kapalit yan. Basta sila ay suporta lang para kay Dara. So with that, mga kalingap, hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Sana po mag-iingat tayo dahil meron 2 bagyo na nasa loob ng PAR and meron pang nakaambang low pressure na nagiging dahilan para itong habagat ay lalo pang lumalakas. Kaya may mga bahagi talaga tayo sa ating bansa na patuloy ang malalakas na pag-ulan at matinding pagbaha. So mag-pray po talaga tayo kasi hindi na po biro ang nangyayari sa ating kalikasan, sa ating kapaligiran. So stay safe po at naway maging ligtas tayong lahat. So ingat po tayong lahat again and God bless.